Good morning ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong fake news peddlers. Nakakasuhan po ng cyber libel ni General Nicolas Torre. Siyempre, maraming mga matutuwa dyan na makakasuhan ng mga to. Ano ho ba kasi ang ginawa ng mga to? Kung bakit po sila kakanain ngayon ni Torre? Hindi ba nung nakaraan, dinali niya na, may kinasuhan na siya. Diba? Si Dado. Ito ho, ginawa nito ni Jun Abines. Yan. Hindi ko alam kung sinong nauna sa kanilang dalawa pero palagay ko etong si Jason sa Kasi may CCTO siya diyan. O baka etong si Jun Abines, kinopya ni Jason sa. Bahala silang dalawa. Sabi rito ni Jun Abines, at ito naman po'y kilala talaga sa pagiging fake news peddler. At inuman ko ba bakit sa SMNI, ini-interview pa to. Political strategist daw o poet, ganon. Sabi, isinugo daw. Yan ang mga style po ng mga DDS. Merong daw. Akala po nila yung daw, makapagpapalusot yan, pati yung question mark, sa libel. Ang tinitignan po sa libel is the totality. Yung resulta ng ginawa mo. Yung damage. Nakasira ka ba? Diba? Sabi niya rito, isinugo daw sa ospital si General Nicolas Torre. Hindi mo pa nilagyan ang pinakamalayong ospital para masaya ka lalo, di ba? Ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Padalahan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang o baka kay OJC pa maunang mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Wow. Ang buhay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa, di ba? General Nicolas Torre. Ayun. Ito isa naman, sabi, nasugod na ang gaba. Nagsugod na ang gaba. Si yan? Jason Sayan. Ito ngayon yung post. Yan, General Torre. Ginawa niya, pinicture niya yung sarili niya. Kino-compare niya ho. Kasi, ang komento rito, tignan niyo yung baba. Walang clip chin. Ito meron. Okay? Tapos yung buhok ni Torre, etong isang to, mukhang kulot yung buhok. Sabi ni Torre, akala ho kasi nila ng mga lukulukong to, simpleng pumato lang na sumagot lang ng ganyan si Torre. Hindi nila alam, maaasar ito at ipararamdam sa kanila yung kanyang ganti. Sabi dyan ni Torre nung January 14, nagpa-ospital, pumogi. Ayan teka, kamukha ko ba ang na-ospital? May cleft chin, malago pa ang buhok, pogi at makisig. Sabi niya, aba, sabihin nyo naman kung saang ospital ito. Susugod ako at magpapakonfine agad. Ay, nako. Mariosep. So, akala ho nila ganun na lang ang gagawin ngayon ni Torre. Hindi nila akalain gagantihan sila. Eto si Jason Sa yung nag-post na nagsugod na ang gaba. Hindi ko alam kung ibig sabihin ng nagsugod. Siguro baka dumating na ang gaba, ganon yung karma. Nagsimula ng magbaba ng kaparusahan ng ama, si Kibuloy. Ang Diyos niya. Sa mga taong umabuso sa kapangyarihan at nagmalabi sa mga inosenteng religious missionary ng KOJC. Missionary kaya saan yung mga yan? Isinugod sa paggamutan ng isa sa namuno sa pagkubkob sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Those who live in the tower of power shall one day fall to the ground. Yan. Okay? Pero hindi niya po nilagay yung picture na ginamit ni Jun Abines. Yan. Yan lang ang kay Jason Sa. Okay. Ngayon, eto ngayon po ang sagot naman ni General Torre. Magkaluwag lang ako yung mga nag-post na ako'y na-hospital, na ako'y nagkasakit, di ba? I'm going to file cyber libel case against them kasi ouch! Ang tinatamaan kasi ang pamilya ko dahil hindi na sa personal kundi sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone, get well, ano nangyari sa'yo, ano sakit mo? So it's really a foul, no?
Tama naman. Isipin mo, nananahimik ka, bigla may magsasabi sa'yo, get well soon, kumusta ka na, Brad, anong nangyari sa'yo, no? Alam niyo ho kung Pilipinas po, kung Amerika po ito, yung mga nasa US, kumpirma niyo to kung tama. No, wag na kayong umimik kung mali. Kapag kami nababalitaan po doon na may sakit, ang ginagawa po ng mga tao doon, kumukuha po sila ng telepono, dumadial ng pwedeng either justflowers.com or yung flowers, yung 1-800 flowers. Dadial po nila yon. Order sila ng, hey, I would like to place an order for a bouquet for my friend who is sick at the moment. Yon. I want to order a get well soon bouquet of flowers. Hindi po bouquet ha, hindi buket. 'Di ba? Pinadadalhan po ang mga may sakit. Malamang ang bahay ni Torre punong-puno na, pati opisina sa CIDG punong-puno na ng bulaklak ng mga kaibigan niya na nagmamalasakit sa kanya. Sipin ninyo, grabing inconvenience yung ginawa nila sa kanya. Sasabihin nila, hindi, nabalitaan ko lang naman eh. You can call the CIDG. Diba? Sabi ni kapatid na Trexie, correct! Sabi ni Iva Punsalan, tama ka JDB. Bakit po ko hindi tatama doon? Dati po akong ahente ng justflowers.com way back 2010. Kaboses ko ba si John Regala? Dati kaboses ko si Trillanes Ngayon, John Regala, parang natatakot tuloy ako. Hindi, thank you Grabe, dami kong kaboses. Tapos kamukha ako naman si Juan Luna. 'Di ba? Juan Luna ba 'yon? Si General Luna. Basta Luna. Ganun po sa US. Dati akong ahente niyan. Ito nga ang kalakaran doon Kwento ko sa inyo. Sigit ko lang Alam niyo kung paano yan, how it works? Simple as this way. So for example, si Baby Ruth tumawag. Hey, I want to place a bouquet of flowers for my sick friend. Papipiliin namin dun sa website kung alin. Sabihin niya, ito yung napili ko, ganito. Okay, ang gagawin namin, sabihin namin, ma'am, this will damage you for $180 or $180. Ganun. Fine. Ganun. So, tanggap na. Your card number, please. Ako ganun ako Hindi ako mag-ano ng, may I have your card number? Hindi. Ako tanong ko, okay, card number, please. Ganun. So, bigay yung customer, blah, 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 blah. Oh, that's a Visa, alright? Number 4 ang simula. Place na yung order. Sesendan na yan ng confirmation. Ngayon, again, okay, I need the physical address of your friend. Lagay ko ron. And what's your message for your friend? Ganon, lalagyan namin ng card. Diba? General Torre, get well soon. Ganon. Huhulihin pa natin si Digong. Ganon. Tapos, tatawag kami ngayon. Ang Just Flowers, tatawag kami ng mga florist na malapit sa kaibigan nyo. Nakikita namin yan doon sa network namin. Uy, may malapit dito. Tawagan namin yung florist. Hey, how are you doing, mate? Hindi, wala palang mate sa US. How are you doing today? Ganun. I'm not busy, man. No orders? Not yet. Okay, good news. I got an almost $200 order for you. It's a bouquet of flowers. Sasabihin na namin kung ano yung flowers na gusto ni Baby Ruth para kay General Torre. Ito yung message. I-deliver ninyo ganitong araw, ganitong oras. Agad-agad ha. Ang gagawin ngayon nung gumawa ng bulaklak, ng florist, hahanap siya ngayon ng mga truck drivers na tumatambay sa mga ganyan palagi. Tapos bibigyan niyan $5 para i-deliver niya yung bulaklak. I-print niya ngayon ng papel ang pangalan na Just Flowers, nalagay niya ron. O kaya flowers na 1-800 flowers, nalagay niya sa gilid. Para pag-deliver, diba? Para i-receive ngayon. So, ganun yung style dyan sa US. Sipin nyo, si General Torre matambakan ng ganun karaming bulaklak. Buti hindi dito sa Pilipinas.
Diba? So, kakasuhan niya po. Alam niyo, bukod doon sa libel na pwede niyang ikaso sa kanila, pinaka-fit na fit pong kaso dito, dahil po sa pang-aasar sa kanya, ito hong unjust vexation. Okay, unjust vexation. Tapos hingian mo sila ng danyos, tigli 5 milyon. Ayos yan.